Muli, nais na tanggapin sa mapagpupulong ng mga Saksi ni Jehovah ng United Paranaque Sukat Congregation. Welcome mga kapatid at sa aming mga mahal na mga bisita. Pasimulan po natin ang ating mapagpupulong at unahan natin ang pahayag pangmadla. At bilang pasimula, nais naming hilingin na tumuyo kayo upang alinsabay tayo sa ating awitin kung walang kapansanan. Ang awit 108, no? Ang pamagat ay ang tapat na pag-ibig ng Diyos. Alinsabay tayo sa ating musika. Ang paksa na ating mapanginggan sa pahayag sa umaga ito mga kapatid ay ganito. Talaga bang ang impyerno ay isang dako ng maapoy na pagpapahirap? Ulitin ko. Talaga bang ang impyerno ay isang dako ng maapoy na pagpapahirap? Ito'y pahayag sa atin ni Brother John Pulgan na nagmumula pa sa Caridad Congregation, Cavite City. Brother John, pakisayo. Ang paksa na gusto nating pag-usapan ngayon ay ayaw namang pag-usapan ng marami. Sa katunayan, may mga miyembro nga ng isang simbahan ay nagrally
Nagrally sila kasi gusto nilang patalsikin yung kanilang pastor. Sapagkat ito palang pastor nila, sa tuwing mangangaral sa kanila, walang ibang bukang bibig kundi impyerno. At natatakot sila. Ay syempre, sino ba naman ang hindi matatakot? Yung ang mapasok ka lang ng saglit sa plancha naglulumuntag ka sa sakit lalo na kung totoo ito, kung totoong sinusunog ang tao sa impyerno, gaya na makikita sa larawan. Imagine mo, sinusunog kang buhay, magpakailanman. Kaya sinong hindi matatakot? Ang tanong mga kapatid, mga kaibigan, may diferensya ba kung ikay naniniwala sa impyerno o hindi? Makakaapekto ba yun sa'yo? Pakinggan nyo ang komento ng mga taong naniniwala sa maapoy na impyerno. Sabi ng isa, iniwan ko ang reliyon dahil hindi ko kayang ituro ang pananaw na ito ng may malinis na budhi. Sabi pa ng isa, hindi ko kayang sambahin ang isang Diyos na nagpaparusa sa mga nilalang niya ng walang hanggan. Napansin nyo yung epekto? Nakakaapekto sa kanila, no? Imbis na mapalapit sila, napapalayo ang loob nila sa Diyos. Kaya mahalagang malaman natin ang katotohanan tungkol sa impyerno. At para malaman natin kung ano ang totoo, babalik lang tayo sa pinaka-basic na tanong sa lahat. Ano ang kalagayan ng patay? O kasi patay yung sinasabing parurusahan doon So anong kalagayan nila? At yan ay malinaw na sinasabi sa atin ng Biblia. Balikan natin ang sinasabi sa Ecclesiastes Kabanatang 9. Ecclesiastes 9 verse 5. Sabi, dahil alam ng mga buhay na mamamatay sila, pero walang alam ang mga patay. Hanggang doon na lang tayo. Paano mo pahihirapan yung walang alam? Kung ikaw ay sinusunog at pinarurusahan sa impyerno, dapat alam mo yun, di ba? Dapat buhay ang diwa mo, nararamdaman mo yung kirot ng pahirap sa'yo. Pero napakalinaw ang sabi, walang alam ang patay. Kaya nga ikinumpara sa buhay kasi pag buhay tayo, may nararamdaman tayo. Isa pa, kung talagang totoo na parurusahan ang mga makasalanan sa impyerno, sino sa tingin nyo mga kapatid ang dapat unang-unang nagpunta ron? O dapat unang-unang nakaalam tungkol dito? Ayan, dapat si Adan. No? Kung merong mang first candidate sa impyerno, siya yon sapagkat siya ang unang makasalanan. Pero ano ang alam ni Adan? Anong sabi sa kanya ng Diyos? Balikan natin yung sinabi sa kanya dito sa Genesis Kabanatang 3. Genesis 3, verse 19. Pagpapawisan ka at maghihirap bago makakuha ng pagkain, hanggang sa bumalik ka sa lupa dahil diyang ka kinuha. Ikaw ay alabok, kaya sa alabok ka babalik. Kaya anong alam ni Adan? Saan siya babalik? Yan. Ano ba ibig sabihin nung kinuha siya sa alabok siya babalik? Nasaan ba si Adan bago siya lalangin? Hindi siya umiiral. He does not exist. Kaya pag namatay siya, babalik lang uli siya sa kalagayan ng di pag-iral. O yun ang ibig sabihin ng sa alabok siya nanggaling, sa alabok siya babalik. Kung gano'n, saan nanggaling yung idea na sinusunog ang tao sa impyerno? Sabi ng aklat na The Book of the Dead, pakinggan nyo, ang unang ebidensya tungkol sa paniniwala sa isang maapoy na impyerno ay nasumpungan sa reliyon ng sinaunang Ehipto. Doon galing. Saan namang galing ng impyerno? Nasa ilalim ng lupa at pinahihirapan ni Satanas at ng mga demonyo. Sabi ng librong The Religion of Babylonia and Assyria, ang mga Babilonyo at Asyriano ay naniniwala sa isang daigdig ng kalaliman na punong-puno ng lagim at pinangangasiwaan ng mga Diyos at demonyo. At 500 taon bago dumating sa lupa si Jesus, ang mga Buddhist, naniniwala din sila sa impyerno. Hindi lang mainit na impyerno, meron silang malamig na impyerno.
So makita natin yung konsepto ng pagpapahirap sa impyerno ay galing sa mga paganong sibilisasyon, hindi sa mga Kristiyano. At ilang daang taon pagkatapos mamatay ng mga apostol, doon lang nagsimulang unti-unting pumasok ang turong ito sa loob ng kongregasyong Kristiyano. Pero kamusta naman yung ilang mga teksto sa Bible na pag binasa natin, parang may impyerno? May nabasa ba kang ganyan sa Bible? Ang isa ay narito sa Mateo Kabanatang 5. Iisa-isayin natin yun, mga kapatid. Yung mga tekstong pagka binasa mo ay parang may maapoy na impyerno. Basahin muna natin yung sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 5:22. Mateo 5:22. Pero sinasabi ko sa inyo na sino mang patuloy na napopood sa kapatid niya ay mananagot sa hukuman. At sino mang nagsasabi ng matinding pangiinsulto sa kanyang kapatid ay magsusulit sa kataas-taasang hukuman. Samantalang ang sino mang nagsasabi, mangmangka at walang kwentang tao, ay nanganganib na mapunta sa maapoy na gehena. O hindi ba itong impyerno? Maapoy na gehena? Ang sagot ay hindi. Bakit ginamit ni Jesus ang gehena? Para maging babala sa mga Hudyo. Kasi alam ng mga Hudyo kung ano yung gehena. Ayan sa larawan. Diyan nila itinatapon at sinusunog ang kanilang mga basura sa Jerusalem noon. Tambakan ng basura noong araw. Diyan din itinatapon ang bangkay ng mga patay na hayop at ng mga kriminal na hindi karapat-dapat sa isang disenteng libing. Take note, walang buhay na nilalang, tao man o hayop, ang itinapon sa gehena. Kaya understood ng mga nakikinig kay Jesus na ang itatapon sa gehena ay hinatulan ng walang hanggang pagkapuksa. Kung paanong ang mga basurang itinapon sa literal na gehena ay wala ng pag-asang mabawi pang muli, ang mga lilipuli ng Diyos na Jehova sa Armageddon ay wala ng pag-asang buhayin pang muli. Sila'y pinuksa na magpakailanman, parang sinunog sa apoy. Kaya again, ang gehena ay sagisag lamang ng walang hanggang pagkapuksa. Kamusta naman yung nasa Apokalipsis 14? Tingnan natin yon. Apokalipsis 14:9-11. Sumunod sa kanila ang ikatlong anghel na nagsasabi sa malakas na tinig, kung ang sino man ay sasamba sa mabangis na hayop at sa estatwa nito at tatanggap ng marka sa noo niya o sa kamay niya, iinom din siya ng alak ng galit ng Diyos na ibinubuhos ng walang halo sa kopa ng pot niya. At pahihirapan siya sa apoy at asupre sa paningin ng mga banal na anghel at sa paningin ng kordero. At ang usok ng paghihirap nila ay papailan lang magpakailanman at hindi sila makapagpapahinga araw at gabi ang mga sumasamba sa mabangis na hayop at sa estatwa nito at ang sino mang tumatanggap ng marka ng pangalan nito. Hindi ba ito yung maapoy na impyerno? May binanggit pang ang usok ng paghihirap nila ay papailan lang magpakailanman? So para maunawaan ang tekstong ito, hayaan nating ang Biblia rin mismo magbigay ng tamang unawa. Mangyari, hindi ito ang unang best na merong hinatulan si Jehova ng ganito. Merong mas nauna. Tingnan natin ang nasa Isaiah 34. Isaiah 34. Ang hinahatulan dito sa Isaiah 34 ay ang bansang Edom. Doon sa mga hindi pa nakakaalam, kung ang Israel ay mga inapo ni Jacob, ang Edom ay mga inapo ni Esau. Kaya kung si Jacob at si Esau ay magkapatid, magkaano-ano ang Israel at ang Edom? Ayan, magpinsang bansa, kumbaga. Kaya inaasahan ng Diyos na magiging mabait ang mga Edomita sa pinsan nilang mga Israelita. Pero hindi ganun ang nangyari, no? Nung tumatawid ang Israel sa teritoryo ng Edom, ayaw nila.
At nakipag-alyansa pa sila sa mga kaaway na bansa para kalabanin ang mga Israelita. Kaya sa galit ni Jehovah sa kanila, sa loob ng mahabang mga taon, ganito ang hatol sa kanila. Isaiah 34, 9 and 10. At habang binabasa natin mga kapatid, pansinin niyo ang similarity nito doon sa binasa natin sa Apocalypse 14 kanina. 9 and 10. Ang mga ilog niya ay magiging alkitran, at ang alabok niya ay magiging asupre, at ang lupain niya ay magiging gaya ng nasusunog na alkitran. Araw at gabi hindi ito mamamatay. Patuloy na paiilan lang ang usok nito magpakailanman. Mananatili siyang wasak sa paglipas ng mga henerasyon, walang sino mang dadaan sa kanya magpakailanman. Napansin niyo yung pagkakatulad? Ang tanong, ang Edom ba ay literal na pinahirapan sa apoy? Ayon sa kasaysayan, sila ay natalo ng kaaway, humina bilang isang bansa hanggang sa tuluyang maglaho sa mapa. Ayan ang Edom ngayon, no, pag pinuntahan mo. Wala na, naglaho na sa tanawin ng daigdig. Ano yung sabi ditong ang usok niya ay paiilan lang magpakailanman? Paano natin iintindihin yon? Parang ganito yan. Halimbawa, nagkaroon ng sunog sa lugar nyo, mga kapatid. Kamukha niyang nasa larawan. May nasusunog na bahay, gabi, ayan. Kinaumagahan, pag nagpunta kayo, ano makikita nyo dyan? Kinaumagahan. Tingnan natin sa larawan. Gabi na sunog, di ba? Kinaumagahan, anong makikita nyo pagpunta nyo riyan? Wala na yung apoy, pero meron pa ring usok na pumapailan lang. Habang nakikita nyo ang usok na yan, maaalala nyo ang trahedyang sinapit ng bahay na yan. Kaya pag sinabing ang usok ng Edom ay paiilan lang magpakailanman, ibig sabihin, ang leksyong sinapit ng Edom ay maaalala magpakailanman. O di ba nga, nakaulat sa Biblia, naaalala natin hanggang ngayon. Kaya sa ganyang paraan din natin uunawain yung binasa ng Apokalipsis 14. Ang mga lilipulin ng Diyos na Jehovah sa Armageddon ay maglalaho na rin sa tanawin ng daigdig na ito, na para bagang nilamon sila ng apoy. At ang aral na kanilang sinapit ay habang panahong maaalala, magsisilbing babala sa lahat ng mga susuway sa Diyos na Jehovah. Kaya yun ang ibig sabihin. Meron pa ba kayong tekstong maiisip na parang may impyerno? O yung nasa Apokalipsis pa rin. Apokalipsis 20. Apokalipsis 20 talatang 10. At ang dyablo na nagliligaw sa kanila ay inihagi sa lawa ng apoy at asupre na kinaroroonan ng mabangis na hayop at ng huwad na propeta, at pahihirapan sila araw at gabi magpakailanman. Oh, hindi ba ito ang impyerno? Lawa ng apoy? Ano patunay natin na makasagisag lang ang lawa ng apoy? Simpleng-simple lang mga kapatid. Tumalon lang tayo sa talatang 14. Anong sabi sa 14, sa 14? At ang kamatayan at ang libingan ay inihagi sa lawa ng apoy. Sumasagisag ito sa ikalawang kamatayan ang lawa ng apoy. Ano raw yung inihagi sa lawa ng apoy? Kamatayan at libingan. Yung bang kamatayan tao ba yon? Para pahirapan mong literal sa apoy? Yung libingan, tao ba yon? Para makaramdam ng pagpapahirap sa lawa ng apoy? Hindi. At napakalinaw, ang lawa ng apoy ay sumasagisag sa ikalawang kamatayan. Ano yung unang kamatayan? Yung adanikong kamatayan na nararanasan natin ngayon. Yung kamatayang resulta ng pagsuway ng unang mga magulang natin. Pero sa kamatayang yon, may pag-asa pang inaalok ang Diyos na pagkabuhay muli, di ba?
Pero sa ikalawang kamatayan dito sa ihahagis sa lawa ng apoy, kung saan ihahagis din ng dyablo, wala nang pag-asa ng pagkabuhay muli. Parang Gehenna, sagisag ng walang hanggang pagkapuksa. Bakit sabi dito, pahihirapan ng dyablo araw at gabi? Ano ibig sabihin nun? Yung pasang salitang pahihirapan dyan sa tekstong yan, ay nanggaling sa Gregong salitang basanistes, na literal na nangangahulugang tagapagbilanggo. Nangyari nung araw, ang mga tagapagbilanggo ay kilala ring tagapagpahirap. Pinapahirapan nila yung mga preso nila. Kaya pag sinabing ang dyablo ay pahihirapan magpakailanman, araw at gabi, ibig lang sabihin, ibibilanggo na siya sa kamatayan magpakailanman. Wala na siyang kawala ron. At itong isang puntong magandang pag-isipan, mga kapatid. Kung si Satanas ay pahihirapan magpakailanman sa impyerno, nangangahulugang bubuhayin pa rin siya ni Jehova. Mabubuhay pa rin siya ng walang hanggan, nasa impyerno nga lang. Pero anong sabi ng Biblia sa Roma 6:23, ang buhay na walang hanggan ay isang regalo. Di ba pagka nagregalo ka, hindi mo gustong magdusa yung binigyan mo, tama? Pag nagre-regalo tayo, gusto nating masyahan yung ating binigyan. Ganun ang layunin ni Jehova sa buhay na walang hanggan. Kaya hindi niya bubuhayin si Satanas kahit sabihin pang pahirapan siya sa impyerno, sapagkat ang buhay na walang hanggan ay isang walang bayad na regalo ng Diyos. So meron pa ba kayong naiisip na teksto sa Biblia na pagka binasay parang may maapoy na impyerno? Meron pa yung isa, yung nasa Lucas, kabanatang 16. Ito yung talinghaga ni Jesus tungkol kay Lazaro at dun sa taong mayaman. Para sa kapakinabangan ng lahat, basahin natin ng buo ang talinghagang yan. Lucas 16, magsimula tayo sa verse 19 to 25. May isang taong mayaman na nagsusuot ng damit na purpura at lino at araw-araw siyang nagpapakasasa sa karangyaan. Pero may isang pulubi na nagngangalang Lazaro na laging dinadala noon sa pintuang daan niya, puno ito ng sugat at gusto nitong kainin ng mga nahuhulog mula sa mesa ng taong mayaman. May mga aso pa nga na lumalapit sa pulubi at hinihimod ang mga sugat niya. Paglipas ng panahon, namatay ang pulubi at dinala siya ng mga anghel sa tabi ni Abraham. Ang taong mayaman ay namatay rin at inilibing. Tumingala siya mula sa libingan habang hirap na hirap siya. At mula sa malayo ay nakita niya si Abraham at si Lazaro sa tabi nito. Kaya sumigaw siya, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Isugo mo si Lazaro para isawsaw sa tubig ang dulo ng daliri niya at palamigin ang dila ko, dahil hirap na ako sa naglalagablab na apoy na ito. Pero sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na puro magagandang bagay ang tinamasa mo sa buong buhay mo, at masasama naman ang dinanas ni Lazaro. Pero ngayon, pinagiginhawa siya rito at ikaw ay nahihirapan. Sa unang basa, parang lilitaw na si Lazaro ay nasa langit. At ang taong mayaman ay pinahihirapan sa maapoy na impyerno. Hindi ba? Sa unang basa. Pero pag pinag-isipan yung maigi, mga kapatid, halimbawa, ano bang kasalanan ng taong mayaman? Meron bang sinabi dyan na siya ay immoral? Magnanakaw? Lasinggero? Kung talagang ang itinuturong punto riyan ni Jesus na ay pahihirapan ang mga makasalanan, dapat dinescribe niya yung taong mayaman na immoral, mamamatay tao, o hindi makadiyos. Pero wala eh. Ang tanging binanggit, siya ay mayaman. Yun ang description sa kanya. Maginhawa siya sa buong buhay niya. O ibig bang sabihin, pagka mayamat maginhawa ka sa buhay mo ngayon, pahihirapan ka na sa impyerno? Si Lazaro, anong binanggit dyan sa talinghaga? Meron bang binanggit na si Lazaro ay isang mabuting tao? O alagad man lang ni Kristo? Wala. Ang sinabi lang, siya'y mahirap. Ayan. Komo ba mahirap? Sa langit na kagad ang punta? Ano pa? Ano yung hiniling ng taong mayaman kay Amang Abraham?
Ayan, ilang patak na tubig. Kung literal yon sa tingin ninyo, makakasapat kaya yung ilang patak na tubig kung siya'y talagang nasa maapoy na impyerno? Tayo nga, nagbabahay-bahay isang oras, kulang yung isang pitchel na tubig sa atin eh. Yan pa kaya, isipin nyo. Baka bago dumating sa kanya yung ilang patak na tubig, sumingaw na sa init. Kaya ang punto mga kapatid, maraming bagay dyan sa talinghagang yan ang lilitaw na di makatwiran, unreasonable, kung tatanggapin natin siyang literal. In the first place, kaya nga siya tinawag na talinghaga, matalinghaga, sapagkat may kahulugan ang mga tao at tagpo ng talinghagang yan. So, alamin natin, kanino lumalarawan ang taong mayaman? Ang taong mayaman ay lumalarawan sa mga Pariseyo, o isang sektang Hudyo nung panahon ni Jesus. Paano natin natiyak na sila yon, yung taong mayaman? Tingnan nyo, kung bukas pa yung inyong Biblia, umatras lang kayo sa talatang 14. Lucas 16:14, anong sabi diyan? At ang mga Pariseyo na maibigin sa pera ay nakikinig sa lahat ng sinasabi niya at kitang-kita sa mukha nila na hindi sila natutuwa. So, audience ni Jesus, yung mga Pariseyo nung time na kinukwento niya tong talinghagang to, pinatatamaan niya talaga sila. Kasi sapagat sila'y maibigin sa pera. Kanino naman lumalarawan si Lazaro? Ayan, lumalarawan sila sa pangkaraniwang mga Hudyo na dahil sa kanilang kapakumbabaan ay nakinig sila sa ating Panginoong Jesus. Saan kumakatawan yung kamatayan nilang dalawa? Pareho silang namatay sa kwento eh. Ang kamatayan nila ay kumakatawan sa malaking pagbabago sa espiritual na kalagayan ng mga Pariseyo at ng pangkaraniwang mga Hudyo. Di ba ang kamatayan, malaking transition yan eh. Malaking pagbabago yan eh. So nabago yung kanilang espiritual na kalagayan. Yung mga Pariseyong dating tinitingala, mukhang mga makadiyos, sila ang nawala sa pabor ng Diyos. At itong mga pangkaraniwang hinahamak-hamak na mga Hudyo, na sinasabing walang pinag-aralan, sila ngayon ang naging mga alagad ni Kristo at napasa pabor ng Diyos. Ano naman yung kahulugan ng sa kwento ng pinahihirapan yung taong mayaman? Ano ibig sabihin nun? Ayan. Yung mga Pariseyo, pag naririnig nila ang pangaral ni Jesus at ng kanyang mga alagad, para silang pinahihirapan. Naghihirap ang kalooban nila sa mga naririnig nila. Para silang sinisilaban sa apoy. Kaya yan ang kahulugan ng talinghaga ng taong mayaman at ni Lazaro. Sana maripaso natin ang gusto para maipaliwanag natin sa iba. Kaya talagang malinaw na walang matibay na saligan sa Biblia ang turo ng maapoy na impyerno. Ang totoong punot dulo ng turong ito ay walang iba kundi si Satanas na Diablo. Gusto niyang sira ang puri ang Diyos na Jehovah. Gusto niyang palitawin na si Jehovah ay isang malupit at mapaghiganting Ama. Pero malayong-malayo yun sa tunay na personalidad ng ating Diyos. Si Jehovah ay isang Diyos na nagtuturo sa atin na ibigin mismo ang ating mga kaaway, hindi ba? Kaya malayong-malayong gawin niya yan, na pahirapan ang kanyang mga kaaway sa impyerno. Baka may mga twiran, oo nga, si Jehovah ay Diyos ng pag-ibig, pero hindi ba siya Diyos din ng katarungan? Hindi ba hinihiling ng katarungan na parusahan niya ang masasama? Tama. Parurusahan niya talaga ang masasamang ayaw magbago. Sabi ng awit 37:9-11, lilipulin niya ang masasama. Pero take note, malaki ang pagkakaiba ng paglipol sa pagpaparusa. No? Iba yung destruction o destroy. Kahit sa mga hayop, di ba? May batas si Jehovah, pwede niyong kainin, patayin ng mga hayop, pero wag niyong pahihirapan. Ganon ang ating Diyos. Kaya, bakit hindi na kailangang pahirapan pang mga makasalanan pag sila'y namatay? Bilang huling teksto, basahin natin. Roma 6:7. Bakit hindi na kailangang parusahan sa impyerno kahit ang mga makasalanan? Dahil ang taong namatay ay napawalang sala na. Bakit pa niya pahihirapan?
Binayaran na nung mismong kamatayan ng taong yon ang kanyang mga kasalanan. At dahil sa si Jehovah ay Diyos ng pag-ibig, gaya nung inawit natin kanina, hindi niya pahihintulutang hanggang doon na lang, hanggang sa kamatayan na lang mauwi ang lahat. Dahil sa sakripisyo niya at sakripisyo ng anak niya, may pag-asa ang bilyong-bilyong mga makasalanang namatay na mabuhay muli at magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Merong isang munting bata, parang ganun sa bata yon. Nakapulot siya ng tracts, imbitasyon sa isang pahayag pangmadla na ang tema ay impyerno. Na-curious yung batang yon, dumalo sa Kingdom Hall. At yung napakinggan niya tungkol sa impyerno, nagbukas ng kanyang interes. To cut the long story short, nag-Bible study ang batang yon, naging saksi ni Jehovah, at later on, naging miyembro ng lupong tagapamahala ng mga saksi ni Jehovah. Anong magandang lesson sa karanasang yon? Ang katotohanan tungkol sa impyerno ay pwedeng pumukaw ng interes ng isa para alamin ang katotohanan. Kaya bakit hindi natin gamiting paksa ng ating pakikipag-usap sa iba ang tungkol sa impyerno? Who knows, baka yung kausap mo nung oras na yun, takot at takot palang mapunta sa impyerno. At kung malalaman lang niya ang totoo, magkaka-interest pa siya sa mensahe ng kaharian. Sa bahagi naman natin, laking pasasalamat natin mga kapatid, na tayo'y napalaya na mula sa maling turong ito. Nalaman natin ang katotohanan. Kaya bilang mga saksi niya, malaking pribileyo natin na linisin ang pangalan ni Jehovah mula sa sabi nga nung chairman lumalapas tangang turong ito sa Diyos. Sa halip, patuloy nating ihayag ang dakila at walang hanggang pag-ibig ng Diyos na Jehovah. Maraming salamat, Brother Gans, sa malinaw na pagpapaunawa sa amin may kaugnayan sa katotohanan ng impyerno. At babaunin na po namin ito sa aming pag-ministeryo. No? Ngayon mga kapatid, tayo dadako na sa pangalawa at huling pulong natin, ang pag-aaral ng artikulo ng Bantayan, o Biblia gamit ang artikulo ng Bantayan, ang Hunyo 15 hanggang 21. At ang pangsang tatalakayan ay panatilihin ang tamang pananaw sa mga problema. Ating tawagan si Brother El Carlo Paraliaga at ang kanyang tagabasa. Magandang umaga muli sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Matapos yung isang nakapagtuturong pahayag na yon, pasisimulan natin yung ating ikalawang pagpupulong sa pamagitan ng pag-awit. Sama-sama nating awitin ang song number 122. Ang pamagat, Magpakatatag hango sa unang Korinto Kabanatang 15, talatang 58.
hirap na ba kayo sa buhay? Kapag nasusolusyonan nyo ang isang problema, para bang may isa na namang sumusulpot, tapos hindi na natatapos at lalo pang bumibigat ang inyong pakiramdam o ang inyong nararanasan. Kung oo ang sagot ninyo, hindi kayo nag-iisa, marami ang ganyan, kasama na rin kami na inyong mga kapatid. Angkop na angkop ang paksa na ating tatalakayin sa umagang ito. Panatilihin ang tamang pananaw sa mga problema. Ang ating temang teksto ay hango sa awit 119:143. Ang sabi, kahit na nagdurusa ako at naghihirap, kalugod-lugod pa rin sa akin ang mga utos mo. Paano kaya natin mababalanse ang bagay na ito? Sa ating artikulo sa umagang ito ay matututuhan natin kung paano makakatulong sa atin ang tamang pananaw sa mga problema para makayanan natin ang mga ito. Makikita natin yung mga tips, makikita natin kung paanong magiging tamang pananaw yung ating sa tamang pananaw natin sa mga problema, kung ano yung mga masasamang epekto kung kabaligtaran naman yung gawin natin. At yung huli, makikita natin kung ano yung pwede nating gawin kapag nagka-problema tayo. Pasimulan natin yung pag-aaral sa pagbasa ng para po 1 at 2. Silingan natin si Brother Magpili. Nakakaranas ka ba ngayon ng kawalang katarungan? Pinag-uusig ka ba ng pamilya mo o ng iba dahil sa pananampalataya mo? Nahihirapan ka ba dahil sa sakit o pagtanda? O may iba ka bang mahirap na pinagdadaanan gaya ng pagkamatay ng isang mahal sa buhay? Baka gaya ng maraming lingkod ni Jehovah, pakiramdam mo na puno ang buhay ng problema at kalungkutan. Para makayanan natin ang mga problema, dapat na tama ang pananaw natin dito. Bakit mahalaga iyan? Pag-isipan ng ilustrasyong ito. Ang mga problema sa buhay ay gaya ng mga panganib sa pagmamaneho. Depende sa panganib na mapapaharap sa iyo, baka kailangan mong lumiko sa kanan o kaliwa, pabagalin ang takbo mo o huminto muna. Pero para malaman ang kailangan mong gawin, dapat na malinaw mong makita ang panganib. Hindi mo magagawa iyan kung marumi ang salamin sa sakyan mo. Hindi rin natin mapagtatagumpayan ang mga problema kung hindi tama ang pananaw natin dito. Kaya kailangan natin tularan ang pananaw ni Jehovah. Sa artikulong ito, tatalakayin natin kung ano ang dapat na maging pananaw natin sa mga problema, kung bakit makakasama sa atin kapag hindi tamang pananaw natin, at kung ano ang mga pwede natin gawin para mapanatili ang tamang pananaw kapag nagkakaproblema tayo. Maraming salamat. Sa tanong sa para po 1 at 2, ano ang dapat nating gawin para makayanan ang mga problema? Maaari din tingnan yung larawan para sa ilustrasyon. Mukhang hirap na talaga tayo sa mga problema natin. Brother Daulong. Problema natin sa pagmamaneho. Gaya nung nasa picture, no, inihalin tulad yung problema natin sa pagmamaneho. Marami tayong masusumpungan ng mga panganib sa pagmamaneho, kaya dapat tama yung pananaw natin. Alam natin kung kailan tayo hihinto, alam natin kung kailan tayo magbabagal, kailan natin ikakabig sa kaliwa o pakanan. Pero para magawa iyon, kailangan na nakikita tama yung pananaw natin. Kailangan malinis yung salamin ng sasakyan natin para makita natin yan. Maraming salamat. May nakita pa kayong punto? Merong ganitong modus operandi ang mga kawatan minsan. Binabato ng itlog yung windshield. And then, after that, syempre, windshield washer mo yun. Pag windshield washer mo yun at winipe mo, marumi na yung salamin mo, hindi ka na makakaandar ng maayos. So, yun na yung time para atakihin ka nila o kaya itatabi mo kasi yung sasakyan mo, pwede ka nilang atakihin. Kaya ganun ka-importante yung salamin. Sa artikulong ito, ano yung tatalakayin natin? Sister Torres.
Tatalakayin po natin kung ano ang dapat na maging pananaw natin sa mga problema. Pangalawa, kung bakit makakasama sa atin kapag hindi tama ang pananaw natin. At ang pangatlo, kung ano ang mga pwede natin gawin para mapanatili ang tamang pananaw kapag nagka-problema tayo. Maraming salamat. Bakit importante na matalakay natin ito sa panahon natin sa ngayon? Sister Atamosa. Dahil po sa kahit po tayo lingkod ni Jehovah ay pinakita po ng awit 90:10 na talagang ang problema ay mapupuno ang buhay ng isa. Kaya apektado po ang mga Kristiyano sa ngayon, lalo na't alam natin na tayo talaga yung puntirya ni Satanas na Diablo. Maraming salamat. Mamaya makikita natin na minsan kung sino pa yung naglilingkod kay Jehovah, siya pa yung mas maraming problema o lapitin ng mga problema. Ang tamang pananaw sa mga problema para po, Tres. Laging magkakaroon ng mga problema sa masamang sistemang ito. Dahil hindi tayo perpekto at si Satanas ang tagapamahala ng mundong ito, makakaranas tayong lahat ng pagdurusa. At habang papalapit ang wakas, mas marami pang problema ang mararanasan natin dahil sa mga sakuna at kasamaang ginagawa ng mga tao. Kung susolusyonan na ni Jehovah ngayon ang lahat ng problema ngayon, para na rin niyang tinutulungan ni Satanas sa pamamahala sa mundong ito. Kaya habang nabubuhay tayo sa sistemang ito, talagang magkakaproblema tayo. Para po, Tres, ano ang dapat nating tanggapin habang nabubuhay tayo sa masamang sistemang ito? Brother Daulong. Dapat nating tanggapin sa masamang sistema nito na ang realidad na kahit masolusyonan lang lahat ng mga problema natin overnight, as in lahat, may palaging dadarating na bago. Maraming salamat. Bakit hindi tayo tinutulungan ni Jehovah? Hindi ba niya kaya? Sister Shares. Maganda po yung binanggit nung para po na kung isusolve na ni Jehovah yung mga problema ngayon, lalabas na katulong siya ni Satanas na mamahala sa sistemang ito. At ayaw po yung mangyari ni Jehovah, kaya makakatulong po yung thought na yon para hindi tayo masyado ma-disappoint or mag-overthink kapag sa tingin natin hindi niya pinapakinggan yung prayers natin kapag may problema. Maraming salamat. Brother Mejulio. Yung ikalawang Timoteo 3:13, tutupad yan sa panahon natin, mga huling araw na talagang yung kalagayan natin, pasama ng pasama. At totoo yan, nararanasan. Kaya asahan natin na talagang yung problema ay lagi nang mapapaharap sa atin. Marami po salamat. Nakita pa kayong punto? Brother J. Calso. Maganda yung sinasabi dun sa diwa ng Ecclesiastes 9:12. Habang tayo'y nabubuhay, talagang magkakaproblema tayo. So, ibig sabihin, common na magkakaproblema tayo. Wala nang iisipin ng isa na, ay, wala akong problema, hindi mangyayari yan. So, pinaghahanda tayo sa bagay na to, na sa bagay na ito, para alam natin kung paano natin ito haharapin. Yon. So, kung tanggap na natin yung problema, hindi na tayo magugulat na, bakit napupunta sa akin to? Bakit ako dumaranas nito, Sister Atamosa? At higit sa lahat po, dun po naha-highlight na talaga ang tagapamahala ng sanlibutan ito ay si Satanas. Kaya aasahan po natin na hindi iigi, kundi lalo pa pong lulubha kagaya po ng pinaliwanag ng paragraph. Maraming salamat. Para pa 4 tayo. May iba pang problemang mararanasan ng mga Kristiyano. Madalas sabihin ni Jesus sa mga alagad niya na pag-uusigin sila dahil sinusunod nila siya. Kung aalalahanin natin yan, hindi tayo manghihina kapag nakaranas tayo ng pag-uusig. At kapag nananatili tayong tapat kahit may mga problema, makakasigurado tayong ginagawa natin ang tama at tatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. May papakita rin natin na pinipili natin si Jehovah bilang tagapamahala. Isa pa, mapapatunayan din nating sinungaling si Satanas. Sinasabi kasi niya na naglilingkod lang ang mga tao sa Diyos dahil sa pakinabang. Kaya matindi niyang inaatake ang mga lingkod ni Jehovah. Pero kung magtitiis tayo, dahil mahal natin si Jehovah, mapapasaya natin siya. Tanong sa para po 4, ano pang mga problema ang pwedeng mapaharap sa mga Kristiyano? Sister Jana Tamosa. Dahil tayo po ay mga Kristiyano, makakaranas po talaga tayo ng pag-uusig dahil nga po sa kagustuhan ni Satanas na patunayan na tayo lang po ay naglilingkod dahil sa pakinabang. At nabanggit nga po ni Jesus na usigin po talaga tayo dahil sa ating pananampalataya.
Kaya mahalaga po talagang magtiis at magkaroon ng tamang pananaw sa problema para mapatunayan po natin na hindi totoo ang sinasabi ni Satanas sa Job 1:9-10 at maparangalan po natin ang pangalan ni Jehovah. Maraming salamat. Anong kaibahan ng mga problemang ito doon sa para po tres na mga problema? Magkaibang set ba sila ng mga problema? Pansinin ninyo. Lahat tayo makakaranas ng mga problema sa panahong ito. Tapos sa para po 4, may mga problema pa na para sa mga Kristiyano. Ano to? Double jeopardy ba ito? Si Brother Arjona. Di katulad ng parapopris, yung 4 inflicted na problem ng iba. Yun ay personal experience mo. Yung 3 ay yung parapopris. Dito kasi, katulad na nakausap namin magkaminsan, kahit alam na natin yung teorya ng Biblia na sinasabi na pag-usigan tayo, sabi ng kapatid, oo nga, naintindihan ko yan, pero iba pala sa actual kapag naranasan mo na. So yun ang point dyan. Kaya kailangan tanggapin na natin na mayroong darating para hindi tayo magulat na talagang totoo pala talaga yun sa ganong kalagayan. Maraming salamat. Brother Belmonte. Kakaiba po kasi yung problema ng pag-uusig kasi hindi lamang siya bunga ng normal ng problema sa buhay. Kundi madalas dumarating ito dahil sa katapatan ng isang tao para lang sa pananampalataya niya. At laging nasa likod nito si Satanas na Diablo na gusto niyang italikod yung tao sa Diyos para mapatunayang naglilingkod yung tao. Ay hindi kayang maging tapat ng isang tao kapag may problema. Maraming salamat. Brother Mata naman. Maalala natin yung SSS, sarili sanlibutan Satanas. Yung paragraph 3, ito ay sanlibutan. Paragraph 4, ito ay si Satanas. Maraming salamat. Brother Daulong. Itong problema sa para po 4, talagang specific to sa mga mananampalataya ni Jesus at ni Jehovah. Kasi sa sanlibutan ngayon, marami ang naniniwala na pag naaayon ka sa Diyos, dapat puro kapakinabangan ng tinatanggap mo. Pero dito baliktad eh. Sinasabi ni Jesus na pag-uusigin tayo, yun yung diferensya. Oo. No? Yun yung nakita ninyo. Sumasamba ka kay Jehovah o hindi, pareho naman tayo mahirap ang buhay. Parehong mahal ang mga bilihin, di ba? Pero may additional na pinatong doon sa number 4, doon sa mga saksi ni Jehovah. Mamaya titingnan natin yung tamang pananaw tungkol dyan para po 5 muna tayo. Hindi pinipigilan ni Jehovah ang lahat ng problema. Hindi gagawa ng masama si Jehovah at hindi din niya tayo susubukin sa masasamang bagay. Pero bakit sinabi ni Haring Solomon na gawa ng tunay na Diyos ang araw na puno ng problema? Madalas, sinasabi ng Biblia na ginagawa ni Jehovah ang isang bagay. Pero ang ibig sabihin talaga nito, hinahayaan niya lang na mangyari iyon. Kaya ano ang matututuhan natin sa sinabi ni Solomon? Una, tanggapin natin na sa mundong ito ni Satanas, magkakaroon tayo ng magagandang araw at magkakaroon din tayo ng pangit na mga araw. Kapag magandang araw natin, pwede tayo magpasalamat kay Jehovah at isipin na regalo niya iyon sa atin. Ikalawa, ipinapaalala sa atin ni Solomon na hindi natin matitiyak kung ano ang mangyayari sa atin, kung magiging maganda o pangit ang araw natin. Parehong magkakaproblema ang mabubuti at masasama. In Ecclesiastes 7:13 at 14. Doon tayo sa anak ni Sister Flores. Igyang pansin mo ang gawa ng tunay na Diyos, dahil sino ang makapagtutuwid sa ginawa niyang baluktot. Sa isang araw sa puno ng kabutihan, ipakita mo sa iba ang kabutihang ito. Pero sa isang araw na puno ng problema, isipin mo na parehong ginawa ng Diyos ang mga araw na ito para hindi matiyak ng mga tao kung ano ang mangyayari sa kanila sa hinaharap. Maraming salamat. Magandang teksto ito sa katunayan na ano ang matututuhan natin sa Ecclesiastes 7:13 at 14. Sister Barce. Alam naman po natin na
ang Diyos na Jehova ay pag-ibig na talagang hindi siya gagawa ng masama. Hindi siya nanunubok sa atin ng masamang bagay. Pero bakit sinabi ni Haring Solomon na gawa ng tunay na Diyos ang araw na puno ng problema? Ang ibig sabihin lamang nito ay hinahayaan muna ng Diyos na mangyari ang mga bagay dahil si Satanas na Diablo ay umiiral pa dito sa lupa. Kaya ang epekto at aral sa atin, talagang mararanasan natin na minsan masaya tayo, minsan naman malungkot dahil sa mga problema. Okay, kanino natin dapat isisi yun? Magiging selective ba tayo na pag maganda, normal lang, pag pangit, pinababayaan na ako ng Diyos? Ganun ba ang ating mindset dito sa tekstong to? Ano yung tinuturo sa atin? Brother Arjona. Yung masamang bagay, hindi naman laging galing kay Satanas yan. Ang tinutukol ni Solomon dahil sa imperfection, talagang makaranas ng mabuting panahon at masamang panahon. Pero dahil nabuhay tayo sa salibutan ni Satanas, at lalong tumitindi ang ganung bagay, dahil sinasamantala niya ang ganung kalagay kami, para lang ating masisisi si Jehova, sapagkat yun talagang naging biktima ang mga tao, ang mga relisyong tao sa libutan. Pag may masamang nangyari, ay sasabunagin nga, karanasan ko, sipon lang, masamang espiritu na ang dahilan . Kaya sa ganung kalagay, pag nakita natin bilang imperfect, talaga nakakaranas tayong mabuti at masama. Yun, na-amplify, no? Tingnan natin yung larawan, pakisuyo mga kapatid. Ano matututunan natin dyan sa larawan para ipaliwanag yung tekstong ito? Brother Mehulio. Alba, katulad yan, nag-garden ka. May time na yung tanim mo talagang aani na maganda. Lalo na kung sa umpisa, yung malusog. Pero siyempre, darating ang panahon, yung pananim mo, tatanda din yan . Tapos, yung bunga niya, mga mamayat na, pawala na ng pawala yan. So, mayroong maganda, may pangit. Pero wala mang may kasalanan dyan. Yan ay talagang normal na nangyayari. Kaya sa bahagi natin, pagka tayo may problema, pwede tayo magkaroon problema ngayon, pero next week, baka wala na. Di tanggapin natin. Maraming salamat. Sister Hirotani. Nagpapahiwatig din to na ang pagpapahintulot ng Diyos na tayo ay makaranas ng kagalakan at suliranan ay nagpapagunita sa atin na hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kaya dapat tanggapin natin na magkakaroon tayo ng magagandang araw at magkakaroon din tayo ng pangit na mga araw sa mundong ito ni Satanas na nagtuturo sa atin na mahalagang bagay na dapat tayo umasa sa Diyos na Jehova. Na binabanggit sa Santiago 1:13. Maraming salamat. Doon sa para po, binanggit, nakabold yung pananalitang ginagawa at hinahayaan. Anong pagkakaiba ng dalawang bagay na to? Brother Umali. Yung ginagawa, siya yung dahilan kung bakit nangyayari isang bagay. Halimbawa, yung problema natin. Yung hinahayaan naman, hindi siya yung dahilan, pero hindi niya rin pinipigilan yung dahilan ng problema natin. Yan. Sumegway lang ako kasi sa para po sa is, tatalakayin natin yan. Pakisuyo para po sa is. Kung tamang pananaw natin sa mga pagsubok, may kita natin na tinuturuan tayo ni Jehova na magtiwala sa Kanya, hindi sa sarili natin. Nakikita ni Jehova ang lahat ng pinagdadaanan natin. At sa tuwing nagdurusa tayo, gusto niya tayong tulungan. Kahit hinahayaan niya tayong dumaan sa napakadilim na lambak, patuloy naman niya tayong ginagabayan. Ipinaparamdam sa atin na mahal niya tayo at binibigyan ng lakas para makapagtiis. Kapag napapaharap tayo sa mga pagsubok, nalalaman din natin ang mga katangian na kailangan nating pasulungin. At sa tulong ni Jehova, mapapasulong natin ang mga iyan. Halimbawa, kailangan ni Job na maging mas mapagpakumbaba. Kahit hindi galing kay Jehova ang pagsubok ni Job, hinayaan niya mangyari iyon at ginamit ng pagkakataong iyon para turuan si Job. Anumang problema ang hayaan ni Jehova na maranasan natin, siguradong tutulungan niya tayong manatiling tapat sa Kanya at pagpapalain niya tayo. Basahin natin Hebreo 12:7 at 11. Kay Brother Biray, PJ. Kailangan ninyo magtiis bilang bahagi ng disiplina sa inyo. Itinuturing kayo ng Diyos na mga anak niya. May anak ba na hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Totoo, hindi tayo masaya kapag dinidisiplina tayo, kundi nasasaktan tayo.
Pero pagkatapos nito, nagbubunga ito ng kapayapaan at katuwiran sa mga sinanay ni Rito. Maraming salamat. Bakit hinahayaan ni Jehovah na makaranas tayo ng mga pagsubok? Sister Mata. Hinahayaan ni Jehovah na makaranas tayo ng pagsubok para turuan tayo magtiwala sa Kanya, hindi sa sarili natin. At gusto niya tayong tulungan at palakasin habang dumadaan tayo sa mahirap na sitwasyon. Sa mga pagsubok din natin nalalaman kung anong katangian yung kailangan nating pasulungin gaya ng kapakumabaan at pagkamatiisin. Kaya kahit mahirap, pagpapala rin ito dahil mas napapalapit tayo kay Jehovah at natuto tayong maging tapat. Maraming salamat. Sister Quiñones. Yung awit 23:4, pagkakataon naman ito para kay Jehovah na maipadama sa kanyang lingkod yung tulong. Kaya kung hahayaan niya at tayo ay magtitiwala sa kanya, makukuha natin yung tulong. Maraming salamat. Magandang punto rin. May nakita pa kayo kung bakit hinahayaan ni Jehovah? Training lang ba talaga to? Para lumakas tayo bilang mga Kristiyano? Brother Mehulio. Minsan kasi yung problema, hindi naman laging kay Satanas ang gagalingan. Minsan tayo mismo may gawa. Minsan tayo nakagawa ng maling desisyon. Kaya minsan, madidisiplina tayo. At sabi nga doon sa nabasang teksto, yung disiplina, ano yan, talagang minsan saan yung parusa yan. Pero yung parusa at yung disiplina na yan, hindi yan nakapagpatibay ng pananampalataya natin yan. Kasi pagkatapos niya, sabi doon sa verse 11, ay pagpapalait tayo. Kaya minsan, kung may problema tayo, isipin natin, tamang pananaw na kasalanan ko yun. At tama lang, disiplina ko, pero titibay ng pananampalataya ko ang disiplinang ito. Yan. So makita natin, isa ito sa mga positibong pananaw doon sa mga problema na nararanasan natin. Sister Atamosa. Totoo po yun. Kasi personally po, ako po yung pagtitiwala ko kay Jehovah, minsan nasusubok. Baka nasasabi ko lang po nagtitiwala ko. Pero kadalasan po napapayuhan ako na kailangan lubusan. Kasi doon po talaga nahahamon ng isa kapag nandun na po yung problema. Kaya dinaan po sa paragraph ito na tinuturuan ni Jehovah talaga ang isa na magtiwala sa kanya, panindigan na gawin iyon ng isang Kristiyano para sa kanya. Yan, maraming salamat. Brother Libres. Yung minsan ang pagsubok, parang pag hinayaan ni Jehovah yan, tinuturuan niya rin tayo para magtiis. Katulad ni Job, hinayaan ni Jehovah yung kahit na yung mga pagsubok na naranasan niya, parang tinuruan doon si Job para magtiis, magtapat kay Jehovah. Ganon din tayo. Yung pagsubok, kahit hindi yan galing kay Jehovah, hinahayaan niya na maranasan natin para maging matatag ang pananampalataya at natin at maging matiisin tayo at nakapanig tayo kay Jehovah. Maraming salamat. Brother Mata? Ang problema, hindi lang puro problema Tulong din yan sa atin. Kaya kung sino ayaw ng tulong, ayaw din sa problema. Pag ayaw sa problema, delikado yun. Maraming salamat. Sister Vasquez, Lilia. Bilang isang magulang, kapag ang anak mo ay nagkamali, hindi ba dinidisiplina mo? Bakit mo siya dinidisiplina? Ipinapakita mo lang na talagang mahal mo siya. At kapag nadisiplina mo yung anak mo, natututo siya doon sa mga bagay na nagawa niyang mali. Kaya darating yung panahon na siya mismo ay magpapasalamat sa iyo dahil dinisiplina mo siya at natuto siya sa buhay. Ayan, maraming salamat sa paghahalimbawang iyon. Tingnan natin kung ano pa yung dahilan kung bakit tayo maging masaya kahit may mga pagdurusa. Para po 7. Pwede tayong maging masaya kahit pinag-uusig. Kung pinag-uusig ka dahil sa pananampalataya mo, huwag isipin na nangyayari iyan dahil naiwala mo na ang pagsang-ayon ni Jehovah. Ang totoo, ipinapakita niya na nasusunod mo si Jehovah at siguradong napapasaya mo siya dahil dyan. Kapag inisip mo yan, magiging masaya ka kahit pinag-uusig ka, gaya ng mga apostol noon. Baka matulungan mo rin ng iba na malaman ang katotohanan at mapakilos sila na luwalhatin si Jehovah. Gaya ni Jose, pwede ka rin pagpalain ni Jehovah habang nandyan pa ang problema, hindi lang kapag nalampasan mo na ito. Para po 7, bakit pwede kang maging masaya kahit pinag-uusig ka dahil sa pananampalataya mo? Pwede pala yun. Sister Vasquez.
Kapag kasi pinag-uusig ka, ipinapakita lang nito na nasusunod mo si Jehovah at siguradong napapasaya mo siya dahil dyan. Kaya wag mong isipin yung pag-uusig ay pahirap yun sa'yo. Minsan isipin mo rin, baka itong pag-uusig na to may dahilan at kaya kong lagpasan yung pag-uusig na to para mapasaya ko naman si Jehovah. At ganoon din, maging matatag ang aking pananampalataya sa Diyos na Jehovah. Maraming salamat. Brother Villavicencio. Makikita natin dyan yung magandang halimbawa ng unang mga Kristiyano doon sa Gawa 5:40 hanggang 42. Makikita natin dyan yung halimbawa ni na Apostol Pedro. Sila ay pinagpapalo, nakulong doon sa talatang 41. Doon sa talatang 41, makikita natin yung kagalakan nila. Kasi sabi doon masayang-masaya sila dahil sa karangalang magdusa. So, hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay pinag-uusig, nagiging malungkot ka. Hindi, kundi nagiging masaya ka kasi yung kagalakang iyon ay nagmumula kay Jehovah. Oo, kung hindi ka lingkod ni Jehovah, pag tinitignan mo to, mga Kristiyanong pinag-uusig masaya pa rin, parang nababaliw na siguro itong mga to, di ba? Mga ganun yung mindset na nila. Doon tayo sa ating Bible study, katabi ni Sister Atamosa. Baka matulungan mo rin ang iba na malaman ang katotohanan at mapakilos sila na lulatiin si Jehovah. Maraming salamat sa pagpapakita mo ng magandang halimbawa. Brother Mejulio. Maganda rin halimbawa yung karanasan ni Jose. Wala naman siya sa magandang kalagayan. Alipin nga siya, binenta siya diyan sa doon sa opisyal ng Ehipto. Pero alipin siya. Pero bakit siya masaya? Kasi habang naroon pala siya sa problema niya, pinagpapala siya ni Jehovah. Nalagay siya sa magandang kalagayan. Yung mga gawa niya nagiging matagumpay. Pero alipin pa rin siya. Pero siya, masaya. Kasi yun ang ginagawa ni Jehovah. Kahit na nasa problema ka, ay pinapahintulot pa rin ni Jehovah na maging masaya tayo. Maraming salamat. Brother Arjona. Maganda yung mga bagay niyan, pero minsan may irony sa buhay ng realidad. Kasi magkaminsan, tapat tayo naglingkuran, bigla tayong nagka-problema, minsan iniisip agad natin, baka, minsan ang ayunan pa ba ako ni Jehovah dito? So, hindi talaga dapat natin isipin yun. Sapagkat walang dahilan kung bakit hindi tayo sa ngayon. Kaya nagkasala, sinasang-ayunan pa rin. Kaya talagang part ng buhay lang, ganang uri ng Kristiyanong paglilingkuran. Mamaya, mapapalalim natin yung sagot na yan. Dito tayo muna sa para po 8. Matatapos din ng mga pagsubok. Ipinapaalala sa atin ng karanasan ni Job na matatapos din ng mga problema na naranasan natin. Sinabi sa ulat na mas pinagpala ni Jehovah ang huling bahagi ng buhay ni Job kaysa sa pasimula. Gagawin din niyan ni Jehovah para sa iyo. Kahit puno ng problema ang buhay mo ngayon, nangako si Jehovah na mas pagpapalain niya ang huling bahagi ng buhay mo. Ang buhay mo sa bagong sanlibutan. Hindi ba napakalaking pampatibay iyan para makapagtiis tayo hanggang sa wakas? Sa para po 8, ano pa ang makakatulong sa atin para matiis ang mga pagsubok? Sister Tolisora. Jen. Para makapagtiis tayo, dapat yung mindset natin is matatapos din yung lahat ng pagsubok na ito. Magandang reminder sa atin yung account ni Job. Hindi biro yung mga pagsubok na dinanas niya, nawala sa kanya lahat. Pero dahil nagtiwala siya kay Jehovah, mas pinagpala siya. Kaya ngayon, maaring ang dami nating problema, pero nandyan pa rin yung pangako ni Jehovah na kapag nagtiwala tayo sa Kanya, mas pagpapalain tayo dun sa bagong sanlibutan. Maraming salamat. Pag sinabi bang matapos yung pagsubok, nawala na yung kirot na nararamdaman ko, pero bedridden pa din ako. O kaya naputol na yung paa ko, o kaya hirap na ako sa buhay. Ganun ba yung sinabing matatapos yung pagsubok? Ano yung dapat tignan natin sa likod nun? Sister Quiñones. Temporary lang yun. Yung nararanasan na yun ay pansamantala. Mayroon ding solusyon yun. Hindi man nakuha ngayon, pero sa bagong sanlibutan, sure yun. Tapos minsan may isip din natin na sinusunod naman natin si Jehovah, active naman sa spiritual na gawain. Pero bakit ang daming problema, sunod-sunod? Ito pa rin ang lagi nating iisipin, matatapos pa rin ito. At the same time, kagaya yung example dun sa nangyari sa Ehipto noon, sinugo si Moises
para kausapin si Paraon. Pero lalong pinahirapan ni Paraon ng mga Israelita, kaya nagalit tuloy yung mga Israelita kay Moises. Lalo kaming pinahirapan dahil sa inyo. Pero hindi na nakikita, yung after noon, ipapakita na ni Jehovah yung kapangyarihan niya. Kaya doon papasok na ang sitwasyon ito ay hindi talaga galing kay Jehovah. Maraming salamat. Brother Barce. Kung titingnan natin talaga, makakaranas tayo ng mga problema. Bagaman masolusyon, bagaman tayo ay nakalampas sa isang problema, pero sa susunod mayroon din. Pero mayroong binigay si Jehovah ng isang salita, magtiis. Kapag natiis mo yun, matutupad mo yung Mateo 24:13. Nang siya magtiis, siyang makakaligtas sa panahong itong problema natin. At makakamtan natin yung pangako niya sa bagong sanlibutan. Maraming salamat. At tulad ni Job, pinagpala pa siya ng higit kaysa doon sa nawala sa kanya. Baliktarin naman natin yung kwento, ang masasamang epekto ng maling pananaw para po 9. Kapag may pinagdadaanan tayong problema, dapat nating iwasan ang maling pananaw dito para hindi na lumala ang kalagayan natin. Halimbawa, baka maisip natin na si Jehovah ang dahilan ng problema natin. May panahong naisip yan ni Job, kaya sinikap niyang patunayan na tama ang sarili niya imbes na ang Diyos. Nangyari din yan kay Noemi, nasabi niya noong umpisa na si Jehovah ang dahilan ng pagdurusa niya. Kung hindi binago ni na Job at Noemi ang maling pananaw nila, baka nasira ang kaugnayan nila kay Jehovah. Pero sa tulong ni Jehovah, nagkaroon sila ng tamang pananaw sa problema nila at pinagpala niya sila dahil sa pananatili nilang tapat. Para po 9, bakit makakasama sa atin kung mali ang pananaw natin sa mga problema? Sister Catherine Manalo. Tulad din po ni Job at Noemi, kung hindi nila binago yung kanilang pananaw, pwedeng maiwala nila yung kaugnayan nila sa Diyos na Jehovah. Kaya sa kadulad din po na paraan, yung mga pinagdadaanan din natin, mga problema, dapat din nating iwasan na maging mali yung maging pananaw natin. At umasa tayo sa Diyos na Jehovah sa pamamagitan ng panalangin, sa tulong ng banal na Espiritu, makakaisip tayo ng tamang pananaw at sigurado tayo na pagpapalain tayo ng Diyos na Jehovah. Maraming salamat. Para po Gis tayo. Kahit kumpinsido tayo na hindi si Jehovah ang dahilan ng mga problema natin, posible magduda naman tayo kung nagmamalasakit pa rin siya sa atin. Pwede tayong manghina kung iisipin natin iyan. Parehong naisip yan ni Haring David at ng propetang si Habakuk noong nakakaranas sila ng problema. Naitanong nila kung talaga bang nakikinig si Jehovah sa paghingi nila ng tulong. Pero kahit ganoon, patuloy pa rin silang nanalangin. Sinagot ni Jehovah ang mga panalangin nila at patuloy silang tinulungan. Gagawin din niyan ni Jehovah para sa iyo. Para po Gis, ano ang pwede nating maisip kapag nakakaranas tayo ng pagsubok? Sister Calso, Sherin. Normal lang na kapag dumadaan tayo sa mga problema, lalong-lalo na kapag mabigat yung problema natin. Totoo yung sinasabi ng Kawikaan 24:10 na nadi-discourage tayo, nanghihina ang ating loob, at kung minsan naiisipan natin kung talaga bang naririnig o nakikinig pa sa atin si Jehovah. Maraming salamat. Bakit kaya ganun yung iniisip ng mga tao? Doon kanina, hinahayaan ni Jehovah na mangyari ang ilang mga bagay para matest ka. Ipakialam ba talaga si Jehovah sa atin? At maaari ba talagang maisip natin iyon, Brother Umali? Ang nakakaisip lang ng ganito, lahat ng kapatid o lahat ng mga lingkod ni Jehovah, hindi lang yung mga baguhan, hindi lang yung bababaw yung pananampalataya. Bilang patunay, si David mismo, hari. Si Habakuk, propeta. Malalim yung espiritualidad. Pero nagduda sila. Isang dahilan, siguro kasi dahil sa kabila ng paglilingkod nila, hindi nila nararamdaman yung tulong, yung alalay, pagpapala ni Jehovah. Kaya posible din, kahit ano man yung pribileyo natin, minsan, dahil sa problema, magduda rin tayo. Oo, nagiging natural yan minsan bilang tao. Kasi yung kahit anong panalangin ang gawin natin, parang wala naman tulong na dumarating. Di ba? Minsan nararanasan yun ng ilan sa atin. Brother Mejulio. Kaya yung duda, nakakapagpahina ng pananampalataya. Isipin natin si Pedro.
Sabi ni Jesus, pumunta ka rito, maglakad ka. Nagduda si Pedro Di ano nangyari? Lumubog. Yun. Kaya yung duda, nakakasira ng pananampalataya. Although nangyayari talaga na minsan, parang hindi tayo tinutulungan ni Jehovah, pero merong binanggit dyan na maganda. Patuloy pa rin silang nanalangin. Kaya kailangan, kung mayroon tayong duda, manalangin tayo. Maraming salamat. Sister Calso, Ampi. Tanggap naman natin na may problema tayo. Kaya lang isipin natin, iyon ang magpapahina sa atin. Kaya nandun dapat gawin natin, tulungan makipag-usap sa Diyos na Jehovah para bigyan tayo ng lakas at saka pagsang-ayon niya sa ating ginagawa. Maraming salamat. So yung panalangin, dinidiin dito Sister Dimakali. Tina. Kapag ka po may problema, minsan hindi na nga tayo nakakatulog Iniisip na lang natin yung problema natin, tapos iniisip natin paano masusolusyonan yon. Pero kung dun pala tayo magpo-focus, mas bibigat lalo. Katulad nung sabi ng isang kapatid sa akin, huwag kang magmukmok, hayaan mo yung spiritual na routine, yung magpatakbo ng buhay mo. Kasi yung spiritual na routine, tutulong sa'yo at tutulungan ka rin niya na ipakita na si Job ang pinagtitiwalaan mo. Maraming salamat. Brother Calso. Yung palang, halimbawa, panahon na ikaw nakakaranas ng problema, talagang isip-isipin mo yun Yung pala, dapat mong palitan, yung iniisip mong problema, yung panahon ng pag-iisip mo ng problema, palitan mo ng panalangin. Doon mo gugugulin at tiyak na susuportahan ka ni Jehovah. Maraming salamat. Kasi yun yung papalit doon sa kaisipan mo. Kung yun yung lagi nating iniisip. At nasa na tayo? Sige, susunod na para po Gis. Kung mali ang pananaw natin sa mga pagsubok, baka magulat tayo kapag dumating ang mga iyon. Baka maramdaman natin na hindi iyon dapat nangyayari sa atin. Nahirapan ng mga alagad ni Jesus sa tanggapin na makakaranas siya ng matinding pag-uusig. Halimbawa, inisip ni Apostol Pedro na hindi hahayaan ng Diyos na magdusa si Jesus kahit sinabi na ni Jesus na mangyayari iyon. Alam ni Jesus na kapag nagpadala siya sa kaisipan ngayon, makakapigil iyon sa kanya na gawin ng kalooban ni Jehovah. Kaya sinaway niya si Pedro. At kahit noong namatay na si Jesus, hindi pa rin agad naintindihan ng mga alagad kung bakit nangyari iyon. Pero hindi sila sinukuan ni Jesus. Pagkatapos siyang buhayin muli, malino niyang ipiniliwanag sa kanila ang kasulatan para tulungan silang magkaroon ng tamang pananaw. Kung pag-iisipan nilang mabuti ang itinunod ni Jesus, makapaghanda sila para sa pag-uusig na malapit na nilang maranasan. Kung pag-iisipan din natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-uusig at mga problema, magiging handa rin tayo kapag dumating ang mga iyon. Ano ang posibleng mangyari kung mali ang pananaw natin sa mga pagsubok para po 11? Sister Hirotani. Kung mali nga ang pananaw natin sa mga pagsubok, baka magulat tayo, baka maramdaman natin na hindi yun dapat nangyari sa atin at mahirapan tayong tanggapin. Kaya kung pag-iisipan natin mabuti yung itinuro ni Jesus, makapaghahanda tayo para sa pag-uusig na malapit na natin maranasan. Kung pag-iisipan din natin ang sinabi ng Biblia tungkol sa pag-uusig at mga problema, magiging handa rin tayo kapag dumating na ang mga iyon. Maraming salamat. Sino ba yung mga naging biktima nito? Nung mga hindi nila ini-expect na pag-uusigin? O makakaranas sila nun? Brother Mehulio. Magandang pag-aralan natin yung pananaw ni Jesus. Yung pananaw kasi ni Jesus sa pag-uusig, alam niya na mangyayari talaga sa kanya dahil nakahula yung sa Bible. Ito naman si Pedro, dahil hindi niya naiisip yung mangyayari talaga, nagugulat siya. Sabi niya, mag-ingat ka mag-ingat ka, Panginoon, di mangyayari sa iyo yan. Pero sabi ni Jesus, lumagay ka sa likod ko, Satanas. Kasi bakit sinabi ni Jesus yun? Kasi alam niya, dapat mangyari sa kanya yun. Nakahanda siya. Yun ang punto. Ganon din sa panahon natin.
pagka ikaw ay nakahanda sa pagsubok, hindi ka magugulat. Tulad ng naging damdamin ni Jesus. Si Pedro, hindi nila alam, hindi nila maintindihan. Tulad nga nung nabuhay na muli, naguguluhan pa rin sila. Kaya nalilito sila sa mga nangyayari. Pero sabi niya ng payo, kung aalamin natin mabuti sa pamagitan ng mga turo ng Biblia, yung mga problema, mga naranasan ng mga nakaraan, magiging handa tayo pag may dumating na pagsubok. Yan. Brother Francisco. Kaya napakahalaga po talaga ng tamang pananaw pagdating sa problema. Since hindi naman na po natin kontrolado yung mga problema, pwede pala natin tignan as a positive. Pwede natin tignan bilang training sa atin para pag dumating yung mas mabibigat na problema sa inaharap, mas prepare na tayo. Oo, ang kukontrolin natin yung sarili natin, yung mindset natin, di ba? Kukontrolin natin kung ano yung ini-expect natin at kung ano yung pwede nating i-react kung sakaling dumating yun. Parang sakuna, di ba? Alam natin, babagyo. Siyempre, naghahanda tayo sa bagyo. Sister Atamosa. Kaya isang punto po doon sa nangyari kay Pedro at sa Panginoong Yesus, talagang napatunayang madali pong nai-impluwensya ng kaisipan ng tao kaysa kaisipan ng Diyos. Kaya minsan kapag naisip po natin na, ba't naglilingkod naman ako? Talagang abong buhay ko namang ginawa yon, pero bakit nararanasan ko to? Ang tendency po kasi maawa kayo sa sarili mo at may magpayo sa iyong yan naman ang ginagawa ng mga saksi. Pero bakit kayo inuusig? So ikaw, maaapektuhan ka rin. O nga naman, naglilingkod naman ako kay Jehovah, pero ba't ko ito nararanasan? Kaya madali pong ma-impluwensya kapag nakikinig po sa impluwensya ng kaisipan po ng sanlibutan ito kaysa kaisipan ni Jehovah. At ganyan din ang naranasan ni Job noon nung nakinig siya sa mga maling tagapayo. Brother Umali. Maganda rin yung iniwan ni Jesus na halimbawa kapag makulit yung isang kapatid. Kasi minsan tayo, pag nagpapayo, sinasabi natin, ang tagal mo ng saksi, pioneer ka na, ganyan ka pa mag-isip. Pero si Jesus, hindi niya sinumbatan yung mga apostol. Kayo, makalangit kayo, tas ang babaw niya mag-isip. Hindi, sabi sa paragraph, malino niyang piniliwanag sa kanila ang kasulatan. Kaya gusto natin tularan yun, ipaalaala natin mula sa Biblia. Magandang katangian yun. Para po 12 tayo. Kapag may mali tayong pananaw sa sitwasyon natin, baka maramdaman nating hindi naging patas ang iba sa atin o baka sobra tayong madismaya. Pansinin ang nangyari sa ilustrasyon ni Jesus tungkol sa manggagawa sa ubasan. Nagreklamo ang ilang manggagawa dahil pakiramdam nila, hindi naging patas ang may-ari sa ibinayad nito sa kanila. Pero sinabi ng may-ari sa isa sa kanila, "Kaibigan, wala akong ginagawang mali sa iyo." Naging patas naman talaga ang may-ari sa kanila. Pero dahil mali ang inaasahan ng mga manggagawa, naisip nilang hindi makatarungan ang ginawa sa kanila. Baka nararamdaman din niyan ng ilang kapatid sa ngayon. Halimbawa, kapag hindi nila natanggap ang isang pribileyo o mayroon silang pribileyo na kinailangan bitawan, ano ang mga pwede natin gawin para magkaroon tayo ng tamang pananaw sa sitwasyon natin? 12, ano ang posible nating maramdaman kapag mali ang pananaw natin sa sitwasyon natin? Makaka-apekto yun. Yung mararamdaman natin. Ano yun? Brother Mejulio. Gusto kasi natin patas ang pakikitungo sa atin. Pero minsan, nakakaranas tayo ng pagiging hindi makatarungan. Pero minsan, yung pagiging hindi makatarungan, dahil sa mali lang ng pangmalas natin. O halimbawa, yung binanggit niyang illustration, yung mga manggagawa sa ubasan. Yung kumbaga sa panahon natin, 8 to 5 ang office ang trabaho. Pumasok sila alas 4. Pero ang sweldo nila, minimum pa rin. Sabi nung pumasok ng alas 8, hindi yata tama. Dapat mas malaki sweldo natin, mahaba tayong trabaho Pero hindi naman ganun ang kontrata Arawan ka At ang kontrata mo, 500 isang araw mo, kahit na yung may-ari nagbigay ng 500 din doon sa hapon pumasok, wala kang magagawa. Bakit ka nagkakaroon ng ganung pangmalas? Kasi meron kang maling pangmalas sa sarili mo. Kaya feeling mo, hindi makatarungan. Kaya dapat, yung tamang pangmalas, lagi nating isa puso. Ayun. Pero nasa kontrata lahat yun No? Yun yung magandang point Sinabi niya, in-explain niya yan, tapos tatanggi ka later dahil may nakita ka bang waring nagsamantala. Pero hindi naman kasalanan noong nagpapatrabaho yun. Sister Atamosa? Tsaka nakaka-apekto rin po sa paragraph natin yung expectation. Kasi kapag may expectation po tayo sa isang kapatid, minsan dun po effective si Satanas Kapag ginawan tayo ng masama po ng iba, lalo at hindi natin kapananampalataya, madali natin masabing, okay lang. Pero pansinin po natin, pag kapatid na,
minsan napakahirap na. Kasi nag-e-expect po tayo dahil sa mga simulaing ito, mas madaling sundin. Kaya dahil po doon, mas nagiging mahirap, nagiging malabo po yung pananaw po natin sa isang bagay. Oo, itinataas kasi natin yung standards sa mga kapatid natin. Kaya sa ganon, talagang pag nagkasala sa'yo, ang hirap kalimutan. Tingnan natin susunod na subtopic, ang mga pwede nating gawin kapag nagka-problema tayo para po 13. Baka alam mo na ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga pagsubok. Baka nga may nagamit ka pa mga teksto para patibayin ng iba na may pinagdadaanan. Pero nung ikaw na mismo ang nagka-problema, baka nahirapan kang mapanatili ang tamang pananaw. Halimbawa, baka naisip mong pinaparusahan ka ni Jehovah o hindi siya nakikinig sa mga panalangin mo. Kung naisip mo mga iyan, anong pwede mong gawin? 13, ano ang pwedeng mangyari kapag nagka-problema tayo? Madalas nangyayari to. Sister Quiñones. Minsan baka yung payo natin, pag sa sarili na natin, hindi na natin ma-apply. So, babangon na doon yung bagay na, naku, hindi na ata ako sinasang-ayunan ni Jehovah o meron kaya tayong maling nagawa or yung mga negative na mga bagay na to ay madali talagang makaapekto sa atin. Kaya baka sabihin pa natin na ang tagal na natin itong pinanalangin pero hanggang ngayon di pa rin niya dinidinig, samantalang yung pinapanalangin natin, kalooban naman niya. Pero tandaan natin, pananaw lang natin yon, hindi ito pananaw ni Jehovah. Tingnan natin kung ano yung maaari nating gawin kapag pumasok yan sa ating isipan. 14. Humingi ng tulong kay Jehovah. Sabihin kay Jehovah ang pinagdadaanan mo at ang nagiging epekto nito sa iyo. Kung gusto mong tulungan ka ni Jehovah sa isang espesipikong paraan, pwede mong ipanalangin iyon. Pwede mong hilingin ang banal na espiritu niya para magkaroon ka ng lakas at karunungang makakatulong sa iyo na makapagtiis. Pero tandaan na pwede rin sagutin ni Jehovah ang panalangin mo sa paraang hindi mo inaasahan. Pwede din niyang gamitin ng mga anghel o ang mga kapatid para tulungan ka. Kaya anuman ang paraan niya para tulungan ka, tanggapin niyo yun. Makakatiyak ka na ibibigay ni Jehovah ang banal na espiritu na kailangan mo sa anumang sitwasyon. Basahin natin Filipos 4:13. Sister Sab Aragon. May lakas akong harapin ang anumang bagay dahil sa Kanya na nagbibigay ng kapangyarihan sa akin. Maraming salamat. Sa 14, ano ang pwede mong ipanalangin kapag nasa mahirap kang sitwasyon? Sister Magallanes. Kapag mahirap na tayong situation, minsan nagdududa tayo, pero huwag natin kalimutang manalangin lagi. Humingi tayo ng tulong kay Jehovah, ng banal na espiritu, at maging specific tayo sa hinihingi nating tulong sa Kanya. At pwede rin nating sabihin kay Jehovah yung mga pinagdaanan natin at kung anong epekto nun sa atin. At na dapat na maging open din tayo sa paraan ng pagtulong niya sa atin kasi pwedeng gamitin niya mga anghel or mga kapatid para tulungan tayo. Oo, baka ine-expect kasi natin ang tutulong sa atin itong kapatid na to, tinanggihan ka. Yung nag-inis ka na, nagalit ka na dito sa kapatid na ito. Yun pala, mas malaking tulong yung natatanggap mo dito sa kabilang banda na hindi mo ini-expect. Di ba? Oo, nagtampo ka na. So, nasira na yung kaugnayan mo. So, yun yung dinidiin ng para po. Kaya maganda, ipanalangin natin kay Jehovah, pati yung nararamdaman natin. 15. Huwag pabayaan ang spiritual na routine mo. Kapag may pinagdadaanan ka, baka mahirapan kang ipagpatuloy ang spiritual na routine mo. Pero sa panahong iyan na nagdurusa ka at naghihirap, mas kailangan mong tularan ang pananaw ni Jehovah. Kaya gawin mo pa rin kung ano ang makakaya mo. Basahin mo pa rin ng regular ang Biblia, pag-aralan ito at bulay-bulayin. Sikaping makibahagi sa pakangaral hanggat kaya mo. Dumalo at makibahagi sa mga pulong. Manatiling malapit sa mga kapatid. Iwasang ibukod ang sarili mo kahit pakiramdam mo gusto mong mapag-isa. 15. Ano ang makakatulong sa iyo na magtiis? Sister Calso. Tutularan natin ang pananaw ng Diyos na Jehovah. Halimbawa, spiritual routine natin, huwag nating pababayaan. Katulad ng pagdalo sa pulong, magkomento, ministeryo, regular tayo doon at saka magbabasa tayo ng teksto. Malalaman natin na talagang
malaki ang bagay na ginagawa natin kasi hindi natin pinababayan ang spiritual routine natin. Kung napapabayaan natin yung spiritual na routine natin, parang ano yung ginagawa natin? Brother Arjona. Meron kayong pinayuhan, ayun na nga, sabi niya, hindi muna ako dalaw kasi ayusin ko muna ang mga problema ko. Pag naayos ka na doon, pagkalipas na lang panahon, kumusta? Naayos na. Ilalong lumala eh. O yes, yun nga, yung pinakalis na gagawin ng isa, imbis na ibukod, dapat manatili kasi ando nga ang support wala naman doon sa labas eh. Maraming salamat. Sister Vasquez, Lilia. Maganda kasi yung binanggit ng Kawikaan 18.1. Sabi, yung nagbubukod ng sarili ay nagtataguyod ng makasarili niyang mga hangarin. Itinatakwil niya yung lahat ng karunungan. Kaya kung hindi siya dadalo, hindi siya makikipag-usap sa mga kapatid, sino ang tutulong sa kanya? Sarili niya. So kapag sarili mo, mali na yung mga hangarin na papasok doon. Oo, ibang kaisipan na yon. Brother William Vicencio. Kaya totoo yung huwag pababayaan yung pagpupulong. Halimbawa, ngayon sa bantayan, pinag-aaralan natin yung pagtitiis. Halimbawa, yung problema mo, napakabigat. Tapos yung may nagkomento na isang kapatid na mas mabigat pa pala yung problema niya. So doon ka mapapatibay. Isipin mo, mas mabigat pa pala ang problema nun. Doon, makakayanan mo yung mga problemang napapaharap sa iyo. Maraming salamat. Tingnan natin yung larawan. Ano matututunan natin dyan sa larawan? Brother Umali? Husay ng brother, nasa ospital, may sakit pero nakangiti. Ika nga, may kasabihan, kapag may gusto, may paraan, pag ayaw, may dahilan. Minsan kasi iniisip natin, ay, hindi ko na magagawa yung spiritual na routine ko. Ang inuuna kasi nating isipin, yung dahilan para hindi magawa yun. Hindi yung ibang avenue ng gawain, halimbawa, sa pulong. Ay, hindi ko kayang dumulong ng Kingdom Hall. Pero may video conference naman. Hindi ko kayang magbahay-bahay. May letter writing naman. Ibig sabihin, nasa mindset lang din natin minsan yung kailangan nating pasulungin. Maraming salamat. Talagang unang nadadrop kapag may problema tayong spiritual na routine, no? Kasi parang additional lang yun sa mga ginagawa natin sa araw-araw, eh. Kaya mag-focus muna ako sa trabaho, gaya nung binanggit ni Brother Chito. O kaya ayusin ko muna to, lipat muna ako sa ibang lugar para solusyonan to. Pero in the end, maling pananaw ang nakukuha natin. Brother Vasquez. At isa rin paraan para gumaan yung problema, yung sigapin natin na makibahagi sa larangan, sa pagministeryo natin. Isang dahilan yun para mabawasan ang mga problema na yan. Oo, yung mga regular pioneer na yan, maraming problema yan, pero wala kang nakikitang malungkot yan pag umuwi. Pawisan lang, no? Pero masaya sila doon sa ministeryo kasi nakakalimutan nila kahit pansamantala yung mga problemang kanilang nararanasan para po 16. Alisin ang maling mga kaisipan. Kapag may pinagdadaanan ka, baka magkaroon ka ng maling mga kaisipan tungkol sa sarili mo o tungkol kay Jehovah. Kasama iyan sa mga bagay na matibay ang pagkakatatag na dapat nating pabagsakin. Magawa mo iyan sa tulong ng kaalaman sa Diyos na may kita sa Biblia at sa mga publikasyon natin. Halimbawa, nagdududa ka ba kung sinasang-ayon ka pa rin ni Jehovah? Pag-aralan ng mga nangyari kay Apostol Pablo. Napakahirap ng mga pinagdaanan niya, pero lalo lang siyang nakumbinsi ng mga iyon na tama ang ginagawa niya at napapasaya niya si Jehovah at si Jesus. Napaisip ka ba kung talagang napatawad ka na ni Jehovah sa mga nagawa mong kasalanan? Pwede mong alista ang mga tekstong nagpapakita na nagpapatawad si Jehovah. Basahin ang mga tekstong iyon at bulay-bulayin. Nagdududa ka na ba kung talagang pinoprotektahan ka ni Jehovah, ang mga tapat na lingkod niya dahil may nangyaring masama sa iyo o sa isang mahal mo sa buhay? I-research kung bakit pinapahintulutan ni Jehovah ang pagdurusa at kung paano niya tayo patuloy na pinoprotektahan sa espiritual. Basahin din ang karanasan ng mga kapatid na nakapaglingkod pa rin ng masaya kay Jehovah kahit nakaranas sila ng may hirap na sitwasyon. Basahin natin 2 Korinto Kabanatang 10, talatang 4 at 5. Okay, El, pakisuyo. Dahil ang mga sandata namin sa pakikipagdigma ay hindi mula sa mga tao. Ang malalakas na sandatang ito ay mula sa Diyos at magagamit para pabagsakin ang mga bagay na matibay ang pagkakatatag. Dahil ibinabagsak namin ang maling mga pangangatwiran at bawat bagay na humahadlang sa mga tao na magkaroon ng kaalaman sa Diyos
at binibihag namin ang bawat kaisipan para maging masunurin ito sa Kristo. Maraming salamat. Sa 16, anong maling mga kaisipan ang pwede mong maisip kapag may pinagdadaanan ka at ano ang pwede mong gawin para maituwid ang mga iyon? Sister Quiñones. Ito yung lagi kong naririnig at pinakagasgas talaga ng maling pangangatwiran. Na pag may problema, maiintindihan ni Jehovah kung di dadalo. Maiintindihan ni Jehovah kasi nasa mababa kung nasa down level ako ngayon ng emosyon. Kaya kung walang spiritual, okay lang kasi maiintindihan. Pero maling pananaw yon. Kasi anong kinalaman ni Jehovah sa problema? Hindi kay Jehovah galing yung problema, pero dinamay mo ang iyong spiritual na routine. Maraming salamat. Ano pa yung pwede maisip na isa? Brother Arjona. Yung false expectation ng paglingkod mo kay Jehovah. Meron kasi kami ng Bible na tandaan ko, sabi niya, o sige, mag-Bible study ako. Pag hindi mawala ang mga problema ko, hindi ako tutulungan ni Jehovah, hindi ko na itutuloy. Hindi naman nawala ang problema niya. Okay, hindi, tumigil siya. So yung mga bagay na kaisipan ng negatibo, na matatag yan eh. Kasi hindi tayo perfect, napalitan yung positibo ng negatibo, kaya yun ang bubuwalin. Kaya nga yung pag-aaral ng Biblia, panalangin, pagdalo, yun ang makatulong para ma-overcome yung negatibong kaisipan. Maraming salamat. Brother Calso, J. Kasi tinuturuan tayo yung mindset baguhin eh. Isipin natin, may problema ba ngayon? May problema pa ba bukas? Kung may problema, ibig sabihin, nandito pa tayo sa sistema ni Satanas. Walang magsasabi ng isay, wala nang problema. Pag nasabi niya yun, paraiso na. Pero wala pa tayo dun sa panahon na yun eh. So dito pa lang sa panahon na alam natin na itong sanlibutan ay talagang pinamumunuan ni Satanas, maraming problemang mararanasan, kaya shift nating mindset natin para mapaluguran natin si Jehovah. Ano ang makakatulong sa atin para mapalitan yung negatibong kaisipan na yun ng positibo? Brother Nuestro. Hindi mong i-search kung bakit pinapaintulutan ni Jehovah yung pagdurusa. At gayon din, basahin din yung mga karanasan ng mga kapatid paano sila nagtagumpay sa kanilang mga problema. Maraming salamat. Sister Atamosa. Totoo po yun kasi kung minsan baka akala lang po natin tayo dumadanas nun. Pero yung iba po pala sa mga karanasan, gaya po nung nasa footnote, si Brother David Masa po, yung trahedyang inabot ng pamilya niya. Sa simula talaga, hindi naman talaga sila pamilyang saksi, magulo yung pamilya niya eh. Pero natutunan po niya yung katotohanan, buong pamilya nahikayat niya. Sa katunayan, buong pamilya niya po ay nasa buong panahong paglilingkuran. Ang malungkot na part lang po, habang nasa paglilingkuran sila, ay namatayan po sila sa aksidente po, namatay yung bunso nilang anak na si David. At na pinagit pa nga po doon, sabi po doon, ang totoo kung minsan nagagalit ako kay Jehovah at sa iba, hindi na rin ako makapag-desisyon ng tama. Imagine sila po ay nasa buong panahon, buong pamilya nila ay nasa buong panahong paglilingkuran, pero nasabi niya yun. Kasi kung bakit po, hindi naman talaga madali na sa katapatan nilang iyon, nagkaroon ng ganung trahedya. Pero pinakita po doon na nung sinikap po nilang labanan yung i-overcome, napatunayan po pa nila na napakaganda po pala nung naging karanasan ni David, yung anak nilang bunso, dahil nalaman nila na feature pa nga po yun sa gumising ng Enero 8, 2005, yung mga mabubuting ulat na ginawa niya bago siya namatay. At dahil po doon, na-overcome nila yung trahedya na nakita nila yung ulat ng katapatan ng kanilang anak, at pati na rin po yung magagandang epekto doon ng mga nakabasa ng karanasan, na sila man din po, dahil sa karanasan ni David, ay pumasok din po sila sa buong panahon ng paglilingkuran. Maraming salamat. Oo, makakatulong yung mga karanasan ng ibang mga kapatid. I-research natin sa jw.org, sa ating JW Library, para lalo mapatibay ang ating pananampalataya, kasama ng panalangin syempre. Huling para po, 17. Baka wala ka pinagdadaan ng mabigat na problema sa ngayon. Pasalamatan mo si Jehovah sa magandang araw na iyan na nararanasan mo, at purihin siya sa mabubuting bagay na ibinibigay niya sa iyo. Pero kapag dumating ang problema, panatilihin ang tamang pananaw at patuloy na magtiwala kay Jehovah. Siguradong gagawa siya ng daang malalabasan para matiis mo ang tukso. Pero paano naman natin matutulungan ng mahal nating mga kapatid kapag napaharap sila sa may hirap na sitwasyon? Iyan ang pag-uusapan natin sa susunod na artikulo. Maraming salamat, Brother Magpili, sa mahusay na pagbasa at pagtulong sa amin sa pagbabasa ng mga para po. Sa 17, ano ang dapat nating gawin kapag nagkaproblema tayo?
Sister Abellanosa, MJ. Magandang panatilihin natin yung tamang pananaw sa mga problema natin, bakit yan nangyayari, at patuloy na magtiwala kay Jehovah. Maraming salamat. Repasong mga tanong. Ano ang dapat na maging pananaw natin sa mga problema? Mga sagot, madaling makita. Anong dapat natin maging pananaw, Sister Calzo? May kasabihan, problem is part of our life. Pero huwag natin yung isipin kasi may katapusan naman ang lahat ng problema natin. Anong gagawin natin? Katulad sinabi ko kasi, magdalo sa pulong, magkipag-associate sa mga kapatid, huwag ibukod ang ating sarili para mapagtagumpayan natin ang ating problema. Maraming salamat. Brother Umali? Maganda yun sa para po 8, matatapos din ang mga pagsubok. Ika nga, today sacrifice, tomorrow is paradise. Parang yung illustration sa tunnel, feeling natin napakadilim ng paligid. Pero alam natin, sa dulo ng tunnel, may liwanag at si Jehovah yun at ang paraiso. Maraming salamat. Bakit makakasama sa atin kung mali ang pananaw natin sa mga problema? Sister Libres. Kasi baka isipin natin na siya na yung dahilan ng ating problema, na pinaparusahan na niya tayo o kaya hindi na niya dinidinig yung ating panalangin, o tulad ng sinasabi na yung iba na baka ako pa o bakit ako pa, ba't nangyari sa akin ito, na isang lingkod pa. Kaya makasasama talaga itong maling pananaw dahil malaki ang epekto nito ng relasyon natin kay Jehovah. Maaring mapatigil tayo sa paglilingkuran. Ano ang pwede nating gawin kapag nagka-problema tayo? Sister Adriatico, Maybelline. Gawin nga po natin, wag natin pabayaan yung spiritual na routine natin. Patuloy pa rin tayo mag-aral, mag-personal study, mag-Bible reading, tapos lumabas tayo ng ministry kasi yun yung tutulong sa atin na makapagtiis at malabanan yung mga sitwasyon na kinakaharap natin. Maraming salamat. Sister Mejulio. At huwag din natin ibukod ang ating sarili. Makisama tayo sa mga kapatid para ano man yung maging problema, matulungan nila tayo. Oo. Paglalaan yun ni Jehovah. Oo, mga kapatid, waring hindi naman nakakaranas na mabibigat na problema sa ngayon yung ilan sa atin. Maaring yung ilan naman, magaling lang magtago ng problema, pero kikita natin masaya yan, pag uwi, napakarami pala nilang problema sa buhay. Nakakatulong yung tamang kaisipan na tinalakay natin para lalo pang mapatibay yung pananampalataya natin kay Jehovah. Oo, ngayon pa ba tayo bibitaw sa panahong ito na malapit na ibigay ni Jehovah yung katapusan ng mga problema na nararanasan natin? Ikapit natin yung napag-aralan natin at makakatulong ito sa ating buhay. Sarahan natin yung ating pulong sa pag-awit, awit bilang 150. Hanapin ang Diyos para maligtas, hango sa Sefanyas 2:3.